Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan rito ang inilabas na pahayag ng Van Eck kung saan ang spot Bitcoin ETF raw po yung kanyang launching ay hindi raw po ito magdudulot ng impact sa presyo ni Bitcoin. At ayan na, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Van Eck advisor Gabor Gorbax does not expect the launch of Bitcoin spot exchange traded funds to impact Bitcoin price much. Kaya yan, sabi po rito ay hindi raw inaasahan ng tagapayo or advisor ng Van Eck na si Gabor Gorbax na ang launching ng Bitcoin spot exchange traded fund ay magkakaroon ng malaking epekto sa presyo ng Bitcoin. Ayan. In a post to X, financial guru Gabor Gorbax noted that while the launch of a spot Bitcoin ETF will not greatly impact the price of Bitcoin, it will significantly impact capital flows into the cryptocurrency sector. Ayan. Sa isang post sa X, binanggit ng financial guru na si Gabor Gorbax na bagaman hindi ganun kalaki ang epekto ng paglulunsad or launching ng spot Bitcoin ETF sa presyo ng BTC, ito ay makaka-impluwensya ng malaki sa daloy. Yan, daloy or capital flow sector ng cryptocurrency. Bitcoin ETF are widely expected to bring in trillions of dollars over the long term. But Gorbax believes they will not move the needle that much in the short term. Kaya yan, inaasahan ng marami na ang Bitcoin ETF ay magdadala ng trilyong dolyar sa mahabang panahon. Ngunit naniniwala si Gorbax na hindi ito maglilipat ng karayom ng marami sa maikling panahon. Ayan. Ibig pong sabihin nito ay hindi raw po ito magbibigay ng mataas na pagbabago sa presyo ni Bitcoin. Ayan, gaya ng sinabi niya kanina ay hindi raw gaano matindi yung impact nito. Kaya yan, ito po yung aktual na sinabi rito ni Gabor Gorbax, yung kanyang tweet rito. Ayan, ang sabi niya rito ay, ayan po, sa aking pananaw, ang mga tao ay madalas na nag-overestimate sa unang epekto ng US Bitcoin ETF. Sa tingin ko baka ilang $100 million flow, yan, karamihan ay recycled, yan, pera, yan ang kanyang sinabi rito. Ayan, sa mahabang panahon, ang mga tao ay madalas na nag-overestimate daw sa epekto ng spot Bitcoin ETF. Kung ang kasaysayan ay magsisilbing gabay, ang ginto ay karapat-dapat na pag-aralan bilang isang parallel. Ang Bitcoin ay nagpapalakas ng sarili nitong mga sistema at produkto ng capital markets na higit pa sa ETF at hindi iyon sa price in. Ang tanong ay hindi kung ano ang tatanggapin ng BlackRock, kundi kung anong kumpanya ng Bitcoin ang susunod na BlackRock. Ayan, naniniwala rin si Gorbax na labis na na-overestimate ang unang epekto ng Bitcoin ETF. Tinataya na ang net inflows ay maaring umabot lamang sa halos $100 million. Ng karamihan ay recycled na pera mula sa malalaking institutional investors. Yan, sa kabila nito ay kasunod ng malawakang inaasahang pag-aproba ng isang spot Bitcoin ETF sa US, ang trajectory ng presyo ng Bitcoin ay maaaring sumunod sa yapak ng ginto. Ngunit malamang na mangyari ito mas mabilis dahil sa limitadong supply nito at mga pangyayaring nagpapataas ng kakulangan tulad ng mga halving. Yan,
Itinakda ng Securities and Exchange Commission ang deadline ng pag-file para sa updated applications para sa isang spot Bitcoin ETF hanggang December 29, 2023. Kung hindi matutugunan ng mga kumpanya ang deadline na yon, ay mawawalan sila ng pagkakataon na makatanggap ng pag-aproba ng SEC sa maagang buwan na ito, buwan ng January. Yan, inaasahan ng mga analyst ng Matrix Sport Platform ang malamang na paglulunsad o launching ng produkto na ito sa January 2024. Ngayon po yan, umpisa na po ngayon yan. At naniniwala ang mga eksperto na papayagan ng SEC ang pagtitrade ng spot Bitcoin ETF sa US hanggang January ng susunod na taon. Kaya yan, marahil ay magsisimula ang trading sa mga February o March. Kaya yan po ang tungkol dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.